Dito tayo, Ina. Bilis! Iyon ang mga huling salitang narinig ni Ina mula sa kanyang kaibigan na si Lira bago siya tuluyang hinigit papasok sa isang silid na nakakasilaw sa kaputian. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila yumakap sa kanyang balat, kasabay ng pagtama ng kanyang mga mata sa isang bagay na nakasabit sa gitna ng kwarto. Isang puting bestida na kumikinang na para bang hinabi mula sa sinag ng buwan. Isang wedding gown. Biglang tumigil ang mundo ni Ina. Ang ingay ng kasiyahan mula sa labas, ang malamyos na tugtugin, lahat ay naglaho. Napalitan iyon ng malakas na dagundong ng kanyang sariling dibdib. Anong ibig sabihin nito? Kanina lang, ang alam niya ay papunta siya sa isang bonggang birthday party. Iyon ang sabi sa text ni Lira. Isang exclusive birthday bash para sa isang kaibigan nito. Pinilit pa nga siya ni Lira na isuot ang pinakamaganda niyang damit. Isang luma, ngunit disenteng bestida na hiniram pa niya sa kanyang ate. Ang sapatos niya, medyo gasgas na, ay itinago niya sa ilalim ng mahabang saya ng bestida. Pakiramdam niya ay isa siyang pipitsuging extra sa isang magarbong pelikula. Lahat ng tao sa hotel lobby ay nakasuot ng mga damit na mas mahal pa yata sa buong bahay nila. Pero tiniis niya ang hiya para lang mapagbigyan ng kaibigan, para kay Lira. Ngunit ngayon, sa harap ng isang damit pangkasal, tila gumuho ang lahat ng kanyang inaasahan. Lira, anong nangyayari? Nanginginig niyang tanong, hindi inaalis ang tingin sa bestida. Narinig niya ang pagsara ng pinto. Humarap siya at nakita si Lira na nakasandal doon. Ang muka ay basang-basa ng luha. Ang mamahaling makeup nito ay nagkalat na. Ina, patawarin mo ako. Humikbi si Lira, halos hindi makapagsalita. Pakiusap, tulungan mo ako. Lumapit si Ina, hinawakan ang braso ng kaibigan. Anong tulong? Bakit may wedding gown dito? Akala ko ba birthday party? Umiling-iling si Lira. Lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Walang birthday party, Ina. Kasal. Kasal ngayon. Kasal? Kaninong kasal? Kay Kuya. Kay Kuya Miguel. Sagot ni Lira. Ang boses ay basag na. Napakunot ang noo ni Ina. Kilala niya sa pangalan si Miguel Alcaraz, ang kapatid ni Lira. Isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang negosyante sa buong bansa. Nakikita niya ito sa mga magazine, sa TV, pero hindi pa niya ito nakikita sa personal. Kasal ng kuya mo? Anong kinalaman ko doon? Bakit mo ako dinala dito? Sunod-sunod niyang tanong. Huminga ng malalim si Lira. Pinipilit na buuin ang mga salita. Ang bride. Ang bride ni kuya. Hindi siya dumating. Iniwan niya si kuya sa ere. Ina, kailangan namin ng bride. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Ina habang pinoproseso ang sinabi ni Lira. Ang wedding gown, ang paghila sa kanya papunta sa silid na ito. Ang mga luha ni Lira, parang mga piraso ng isang masamang panaginip na biglang nagkadugtong-dugtong. Hindi, mahinang bulong ni Ina, napapaatras. Lira, hindi. Huwag mong sabihing. Tumango si Lira. Ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ikaw lang ang naisip ko, Ina. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Pakiusap. Pumayag ka na. Maging substitute bride ka. Nabaliw ka na ba? Halos pasigaw na, sabi ni Ina. Hindi pwede. Hindi ko kilala ang kuya mo. At bakit ako? Dahil kailangan, Ina. Kung hindi matutuloy ang kasal na ito, masisira ang pamilya namin. May malaking business deal na nakasalalay dito. Masisira ang pangalan namin. Bago pa man makasagot si Ina, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang babaeng naka-uniforme. Nagmamadali silang lumapit sa kanya. May dalang makeup kit at mga gamit sa buhok. Ano to? Gulat na tanong ni Ina. Ma'am, kailangan na po kayong ayusan? Malapit na po magsimula ang seremonya.
Sabi ng isa sa mga babae na para bang normal lang ang lahat. Teka, hindi ako pumapayag. Pagpupumiglas ni Ina. Ngunit tila wala siyang lakas. Ang kanyang mga paa ay parang nakapako sa sahig. Ang kanyang isip ay hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Isang oras lang ang nakalipas. Nag-aalala pa siya kung paano niya babayaran ang utang ng kanyang pamilya. Ngayon, pinipilit siyang magpakasal sa isang bilyonaryong hindi pa niya nakikita. Bigla, bumukas muli ang pinto. Tumahimik ang lahat. Pati ang mga nag-aayos sa kanya ay natigilan. Isang matangkad na lalaki ang pumasok sa silid. Nakasuot ito ng isang perpektong barong Tagalog na nagpatingkad sa kanyang malapad na balikat. Ang buhok nito ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mukha ay parang inukit ng isang maestro. Gwapo, pero walang emosyon. Iyon ang unang napansin ni Ina. Ang kawalan ng kahit anong damdamin sa kanyang mga mata. Ito si Miguel Alcaraz, ang magiging asawa niya. Naglakad ito papalapit. Ang bawat hakbang ay may bigat, may awtoridad. Tumingin ito kay Lyra pagkatapos ay sa mga stylist. Isang tingin lang at nagmamadali silang lumabas ng silid. Ngayon, silang tatlo na lang ang natira. Siya, si Lyra na umiiyak sa sulok, at ang lalaking ito na may mga matang kasing lamig ng yelo. Tumingin si Miguel kay Ina, mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay hindi tingin ng isang lalaki sa isang babae. Iyon ay tingin ng isang negosyante na sinusuri ang isang produkto. Isang bagay na bibilhin. Naramdaman ni Ina na para siyang hinuhubaran sa ilalim ng tinging iyon. Gusto niyang takpan ang kanyang sarili. Gusto niyang tumakbo. Pagkatapos ng tila walang hanggang katahimikan, tumigil ang mga mata ni Miguel sa kanyang mga mata. Walang kilig, walang kuryente. Tanging isang malamig at nakakalkulang tingin. Naglakad ito ng isa pang hakbang palapit sa kanya. Ang mamahaling pabango nito ay umabot sa kanyang pangamoy. Isang amoy na hindi niya malilimutan. Binuksan ni Miguel ang kanyang bibig. Inaasahan ni Ina ang isang tanong, isang paliwanag, kahit isang salita ng pagpapakilala. Pero ang lumabas sa bibig nito ay isang pangungusap na tumusok sa kanyang pagkatao. Isang tanong na nagpatunay na para sa kanya, isa lang siyang solusyon na nabibili. Magkano ang kailangan mo para gawin ito, Songa? Isang salita lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Miguel habang nakatitig sa babaeng nasa harap niya. Gulo. Isang malaking gulo. Ilang oras pa lang ang nakalipas, nasa telepono siya, kausap si Clara. Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng panunumbat at galit. Hindi ako magpapakasal sa'yo, Miguel. Pagod na akong maging anino lang ng pamilya mo. Pagod na akong maging isa sa mga business assets mo. Pagkatapos ay ibinaba nito ang telepono. Ganoon lang. Ang kasal na pinaghandaan ng isang taon, ang unyon na magpapatibay sa pinakamalaking merger sa kasaysayan ng Alcaraz Corporation, ay biglang naglaho na parang bula. Humigpit ang pagkuyom ng kanyang kamao sa pag-alala. Hindi ang pag-ibig ang nasayang. Matagal nang malamig ang relasyon nila ni Clara. Ang nasira ay ang kanyang plano, ang kanyang reputasyon, ang pangalan ng kanyang pamilya. Kaya nang iminungkahi ng kanyang kapatid na si Lyra, ang desperadong planong ito, ang pagkuha ng isang substitute bride. Wala siyang nagawa kundi ang pumayag. Anumang kahihiyan ay mas maigi kaysa sa tuluyang pagbagsak. At ngayon, heto siya. Kaharap ang solusyon sa kanyang problema. Si Ina. Mula sa pananaw niya, ang babae ay mukhang isang maamong tupa na naligaw sa gubat ng mga leon. Ang mga mata nito ay malalaki at puno ng takot. Ang mga kamay ay nanginginig. Halatang hindi ito sanay sa ganitong mundo. At iyon mismo ang kailangan niya. Isang taong madaling kontrolin. Isang blankong papel na pwede niyang sulatan ng kahit anong kwento para sa media. Kaya nang tanungin niya kung magkano ang kailangan nito,
Hindi iyon isang insulto para sa kanya. Iyon ay isang praktikal na tanong. Sa mundo ni Miguel Alcaraz, lahat ng problema ay may presyo. Hindi ko maintindihan. Mahinang sagot ni Ina. Ang boses ay garalgal. Bumuntong hininga si Miguel, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang maging mahinahon. Kailangan niyang isara ang deal na ito. Simple lang ang kasunduan, sabi niya. Ang boses ay malamig at direkta. Kailangan ko ng asawa sa loob ng 1 taon. Papapelan mo ang asawa ko sa harap ng publiko. Pagkatapos ng 1 taon, malaya ka nang umalis at babayaran kita ng malaki. May inabot siyang isang folder na kanina pa hawak ng kanyang personal assistant. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa pagitan nila. Nariyan ang kontrata. Basahin mo. Nag-aalangang lumapit si Ina at binuklat ang folder. Nakita ni Miguel ang paglaki ng mga mata nito habang binabasa ang mga numero sa papel. 10 milyong piso. Para kay Miguel, ang halagang iyon ay barya lang. Pero para sa isang tulad ni Ina, alam niyang iyon ay isang halaga na maaaring magbago ng buhay. Iyon ang kanyang alas. Hindi ko ito matatanggap, sabi ni Ina. Isinasara ang folder. Mali ito. Anong mali dito? Tanong ni Miguel. Medyo naiinis na. Isa itong business transaction. Tinutulungan mo ako at tinutulungan din kita. Nakita ko ang background mo. May utang ang pamilya mo. Malaki. Isipin mo, sa isang pirma mo lang, mababayaran mo lahat yon. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ina. Ang pag-aalinlangan. Ang sakit. Maari ko bang tawagan ang pamilya ko? Pakiusap nito. Halos pabulong na. Tumango si Miguel. Sige, pero bilisan mo. 5 minuto. Lumayo si Ina sa isang sulok at kinuha ang luma nitong cellphone. Narinig ni Miguel ang panginginig ng boses nito nang may sumagot sa kabilang linya. Nay, kamusta po? Opo. Hindi po. Pero Nay. Biglang tumahimik si Ina. Narinig ni Miguel ang mahinang hikbi mula sa telepono. Kahit hindi niya nakikita, alam niyang umiiyak ang ina nito. Bumalik na naman sila. Narinig niyang tanong ni Ina. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sinaktan ka ba nila, Nay? Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita muli si Ina. Ngunit ngayon, may kakaibang tapang na sa kanyang boses. Huwag po kayong mag-alala. Nay, ako pong bahala. Gagawan ko ng paraan. Pangako, matatapos na rin po ang problema natin. Mahal na mahal ko po kayo. Ibinaba ni Ina ang telepono. Dahan-dahan siyang humarap kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit hindi na puno ng takot. Napalitan iyon ng isang bagay na mas malalim. Isang klase ng desperadong determinasyon. Para kay Miguel, para siyang nanonood ng isang hayop na nasukol. Handa nang gawin ang lahat para makaligtas. Lumapit si Ina sa mesa at kinuha ang ballpen. Hindi na siya muling tumingin sa kontrata. Ang mga mata niya ay nakapako sa kawalan na para bang may tinitingnan siyang ibang mundo. Isang mundong puno ng paghihirap. Ramdam ni Miguel ang bigat sa bawat paggalaw ng kamay nito habang isinusulat ang kanyang pangalan sa ilalim ng kontrata. Ina Cruz. Sa ilang sandali, magiging Ina Alcaraz na ito. Nang matapos siya, binitiwan niya ang ballpen na parabang napakainit niyon. Pumapayag na ako. Sabi niya, ang boses ay walang buhay. Tumangulang si Miguel. Walang salamat. Walang anumang salita ng pag-aliw. Para sa kanya, tapos na ang negosasyon. Magbihis ka na. Utos niya. Naghihintay na ang lahat. Tumalikod na siya at naglakad palabas ng silid. Iniwan si Ina sa kamay ng mga stylist na muling pumasok. Habang nagsasara ang pinto, narinig niya ang isang mahinang hikbi. Hindi niya ito pinansin. Kailangan niyang maging matatag. Isa lang itong arrangement. Walang personalan. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, pabalik sa altar, isang imahe ang hindi maalis sa kanyang isipan.
Ang imahe ng mga mata ni Ina, mga matang sumasalamin sa isang klase ng sakit na hindi kayang bilhin o bayaran ng pera. Ilang minuto ang lumipas, tumugtog na ang musika. Bumukas ang malaking pinto sa dulo ng aisle at doon, lumabas si Ina. Nakatayo sa tabi ng altar, pinanood siya ni Miguel habang dahan-dahan itong naglalakad palapit. Suot nito ang bestidang para sana kay Clara. Sa ibang tao, bagay na bagay iyon. Pero kay Ina, tila hindi. Para itong isang costume na sa pilitang ipinasuot sa kanya. Maganda siya. Hindi iyon maipagkakaila ni Miguel. Simple ang kanyang ganda. Isang uri na hindi mo agad mapapansin sa isang silid na puno ng mga nagkikinangang alahas. Nang makarating ito sa tabi niya, inabot niya ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang panlalamig at panginginig ng kamay nito nang hawakan siya. Humarap sila sa pari. Nagsimula na ang seremonya. Ang bawat salita ng pari ay parang isang ingay lang sa tenga ni Miguel. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso, isang tibok na tila nag-iiba ng ritmo. Do you, Miguel, take Ina to be your lawfully wedded wife? Tumingin siya sa babaeng katabi niya. Nakayuko ito. Hindi niya makita ang ekspresyon nito. To have and to hold, from this day forward for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish. Till death do you part. Isang saglit na katahimikan. I do. Sagot ni Miguel. Ang boses ay matatag at malinaw. Isang kasinungalingan na pinaniwalaan ng daan-daang bisita sa loob ng simbahan. Pagkatapos ay bumaling ang pari kay Ina. And do you, Ina? Ramdam ni Miguel ang lalong panginginig ng kamay nito. Itinaas ni Ina ang kanyang ulo at sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata nito, nakita ni Miguel ang lahat. Ang takot, ang pag-aalala, ang sakit. Para itong humihingi ng tulong. Para itong nagsasabing, iligtas mo ako dito. Ngunit alam ni Miguel na hindi niya iyon magagawa dahil siya mismo ang kulungan nito. Take Miguel to be your lawfully wedded husband. Till death do you part? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Ina. Mabilis niya itong pinunasan. Huminga siya ng malalim. Nagantay ang lahat. Para kay Miguel, ang ilang segundong yon ay tila isang oras. Nagantay siya sa sagot na babago sa kanilang mga buhay. Isang sagot na binili niya gamit ang 10 milyong piso. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Ang tanging naririnig ni Ina ay ang marahan at halos perpektong tunog ng makina ng mamahaling kotse. Sa labas, mabilis na dumadaan ang mga ilaw ng syudad, ngunit sa loob, tila nasa ibang mundo sila. Isang mundong tahimik, malamig, at nakakabingi. Nakaupo siya sa tabi ni Miguel, pero may 1 metro sigurong pagitan nila. Mula nang matapos ang peking reception, kung saan ngumiti lang siya, hanggang sa mamaga ang kanyang mga pisngi, hindi na siya muling kinausap nito. Ang kanyang asawa. Napatingin siya sa singsing na nasa kanyang daliri. Kumikinang ito kahit sa dilim. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Isinara niya ang kanyang palad. Itinatago ang singsing sa kanyang paningin. Ayaw niyang tingnan. Ayaw niyang isipin. Makalipas ang halos 1 oras, pumasok ang sasakyan sa isang malaking gate na bakal. Bumungad sa kanya ang isang mansyon na hindi niya akalaing posible sa totoong buhay. Mas malaki pa ito sa munisipyo sa kanilang probinsya. Ang mga ilaw sa hardin ay nagbibigay liwanag sa isang fountain na kasing laki ng kanilang buong bahay. Para itong isang palasyo. Isang palasyo na gawa sa kasinungalingan. Huminto ang kotse sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa kahoy. Isang lalaking nakauniporme ang mabilis na nagbukas ng pinto para kay Miguel. Bumaba ito nang hindi man lang lumingon sa kanya. Sumunod na bumaba si Ina, pakiramdam niya ay nanginginig ang kanyang mga tuhod. Pagpasok nila sa loob, isang hilera ng mga kasambahay na nakauniporme ang nakatayo para salubungin sila. Lahat sila
ay nakayuko. "Good evening, Sir Miguel. Welcome home." Bati ng isang matandang babae na tila siyang mayordoma. Ngunit hindi si Miguel ang sumagot. "So this is her." Isang malamig na boses ang nanggaling mula sa itaas ng grand staircase. Dahan-dahang bumaba ang isang babaeng may edad na, nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida at mga alahas na kumikinang. Ang kanyang muka ay may striktong itsura at ang kanyang mga mata ay matalas na sumusuri kay Ina. Ito si Doña Esmeralda Alcaraz, ang ina ni Miguel. Nakita na niya ito sa mga larawan, pero sa personal, mas nakakatakot ang kanyang presensya. "Ina, this is my mother," pakilala ni Miguel. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. "Mama, si Ina." Lumapit si Doña Esmeralda. Tumigil ito sa mismong harap ni Ina. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang maruming basahan na napadpad sa kanyang malinis na sahig. Hindi ito nag-abalang ngumiti. "Ina Cruz," sabi ng matanda. Binibigkas ang kanyang pangalan na para bang isang masamang salita. "Ang kapalit." Naramdaman ni Ina ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, ngunit walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Tumingin si Doña Esmeralda sa kanyang anak. "Miguel, I need to talk to you in the study. Now." Pagkatapos ay muli itong bumaling kay Ina. Ang mga mata ay puno ng pagbabanta. "Sana alam mo kung saan ka lulugar dito sa pamamahay ko." Iyon lang. Tumalikod na ito at naglakad paalis, kasunod si Miguel na hindi man lang nagpaalam sa kanya. Naiwan si Ina na nakatayo sa gitna ng malawak na foyer, kasama ang mga kasambahay na tahimik na nakamasid. Naramdaman niya ang kanilang mga tingin ng awa at pag-uusisa. "Saan nga ba ako lulugar?" tanong niya sa sarili. "Ma'am," mahinang tawag ng mayordoma. "Ako po si Manang Lydia. Ihahatid ko na po kayo sa inyong silid." Tumangulang si Ina at sumunod. Ang silid na tinutukoy ni Manang Lydia ay mas malaki pa sa sala, kusina at 2 kwarto nila kung pagsasama-samahin. May sarili itong banyo na may bathtub, isang walk-in closet na puno ng mga damit na hindi pa niya nakikita, at isang kama na parang kayang tulugan ng 10 tao. Maganda, perpekto, pero malamig. Walang buhay, parang isang mamahaling kulungan. "Kung may kailangan po kayo, ma'am, tawagin niyo lang po ako," sabi ni Manang Lydia bago umalis at isara ang pinto. Nang sa wakas ay mapag-isa na siya, doon lang niya naramdaman ang bigat ng lahat. Humiga siya sa kama. Niyakap ang isang una na gawa sa seda. Dito na ba siya titira? Sa lugar na ito kung saan isa lang siyang bayarang extra? Maya-maya, may kumatok at bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel. "This will be your room," sabi nito. Nakatayo lang malapit sa pinto. "My room is across the hall. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay sa gabi." Tumango si Ina. "Ang mga kasambahay ay inutusan ko nang sabihin sa lahat na magkabukod tayo ng kwarto dahil nag-a-adjust ka pa. That will be our official story." Tumango ulit siya. "Breakfast is at 7 a.m. sharp. Don't be late. My mother hates tardiness." Tumingin si Ina sa kanya, umaasa na makakita ng kahit kaunting emosyon, kahit awa. Pero wala. Ang nakikita niya lang ay isang CEO na nagbibigay ng instructions sa kanyang bagong empleyado. "May tanong ka pa ba?" tanong nito. Umiling si Ina. Ano pa bang itatanong niya? Malinaw na ang lahat. Good. Tumalikod na ito at isinara ang pinto. Naiwan siyang mag-isa sa malawak at tahimik na silid. Doon, sa ilalim ng isang mamahaling chandelier at sa ibabaw ng malambot na kumot, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung gaano siya katagal umiyak. Ang alam niya lang, ang bawat patak ng luha ay isang tanong. Kakayanin ko ba to? 1 taon? Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, hinayaan ang sarili
na malunod sa kalungkutan. Para siyang isang ibon na may gintong hawla pero nananatiling isang bilanggo. Kinaumagahan, nagising si Ina sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha mula sa malaking bintana. Saglit, nakalimutan niya kung nasaan siya. Inakala niyang nasa luma niyang kwarto siya, gigisingin ng amoy ng kape ni nanay. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang nakita niya ay isang kisameng may disenyong hindi pamilyar. Bumangon siya at dumungaw sa bintana. Isang malawak na hardin at swimming pool ang bumungad sa kanya. Ang palasyo, ang kulungan, isang katok sa pinto, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang isang batang kasambahay, may dalang tray ng kape at isang nakatuping dyaryo. "Good morning po, Ma'am Ina. Pinapabigay po ni Sir Miguel," sabi nito bago magalang na umalis. Naupo si Ina sa gilid ng kama at humigop ng kape. Mapait. Katulad ng kanyang kapalaran. Kinuha niya ang dyaryo at sa front page, sa ilalim ng malalaking letra, nakita niya ang isang pamilyar na larawan. Ang larawan nila ni Miguel sa kasal kahapon. Ang kanyang mukha ay medyo malabo, pero ang mukha ni Miguel ay malinaw na malinaw. At sa ibabaw ng kanilang larawan, isang tanong ang nakasulat na parang isang sigaw. Sino ang misteryosong nobya ng bilyonaryo? "Ngumiti ka." Iyon ang utos ni Miguel habang inaalalayan siya palabas ng kotse. Ang flash ng mga kamera ay parang kidlat na sunod-sunod na tumatama sa kanilang mga mata. Ang sigawan ng mga reporter ay parang isang koro ng mga gutom na lobo. "Mr. Alcaraz, sino ang iyong asawa? Totoo bang biglaan ang inyong kasal?" "Mrs. Alcaraz, saan po kayo nanggaling?" Hinawakan ni Miguel nang mas mahigpit ang kanyang baywang. Isang kilos na sa paningin ng iba ay puno ng pagmamahal. Pero para kay Ina, iyon ay isang mahigpit na babala. Umakting ka ng maayos. Huwag mo silang pansinin. Maglakad ka lang at ngumiti. Bulong nito sa kanyang tainga. Ang hininga ay mainit at nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ito ang unang beses nilang lumabas bilang mag-asawa, 1 linggo pagkatapos ng kasal. Isang charity ball para sa mga ulila. Isang perpektong okasyon, ayon kay Miguel, para ipakilala ang kanyang mabait at mapagmahal na asawa sa publiko. Sa loob ng Grand Ballroom, mas maraming mata ang nakatutok sa kanila. Mga matang mapanuri, mapanghusga. Naramdaman ni Ina ang bawat bulungan, ang bawat pagtaas ng kilay ng mga babaeng nakagown at mga lalaking nakatuksido. "Miguel, darling," bati ng isang matabang lalaki na may malaking tiyan. "Finally, ipinakilala mo na rin ang maganda mong misis. Congratulations." "Thank you, Senator," sagot ni Miguel. Ang ngiti ay perpektong-perpekto. "This is my wife, Ina." "Good evening po," bati ni Ina. Pilit nang ngumingiti. "So tell me," sabi ng isa pang babae na may pulang-pulang labi. "Saan kayo nagkakilala? It's so sudden. Parang kahapon lang, si Clara pa ang laging kasama ni Miguel." Bago pa man makasagot si Ina, si Miguel na ang nagsalita. "It was a whirlwind romance," sabi nito, tumingin sa kanya na may pekeng pagsinta. "When you know, you know. Right, mahal?" Ang salitang mahal ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Napilitan siyang tumango. "O, opo." Habang nagpapatuloy ang gabi, ganito ang naging takbo. Si Miguel ang sumasagot sa lahat ng tanong, gumagawa ng isang perpektong love story na kahit si Ina ay halos maniwala. Isang storya ng pag-ibig sa unang pagkikita. Isang desisyon na magpakasal agad dahil hindi na nila kayang maghintay pa. Kasuka-suka sa kasinungalingan. Maya-maya, isang reporter mula sa isang sikat na TV network ang nakalapit sa kanila. May kasamang cameraman. "Mr. Alcaraz, isang mabilis na tanong lang po for our live coverage," sabi ng reporter.
Marami po ang nagsasabi na tila hindi pa rin kayo makapaniwala sa swerteng dumating sa inyo, Mrs. Alcaraz. Pero ang tanong ng bayan, totoo po bang mahal ninyo ang isa't isa? Isang direktang tanong. Isang tanong na hindi kayang sagutin ng isang scripted na kwento. Nakita ni Miguel ang pagkataranta sa mga mata ni Ina. Alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay na kapanipaniwala. Isang bagay na tatatak sa isip ng lahat. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan ni Miguel ang baba ni Ina. Itinaas ang mukha nito para magtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni Ina ang isang emosyon sa mga mata nito. Hindi pagmamahal, kundi desperasyon. Pagkatapos, ginawa nito ang isang bagay na hindi inaasahan ni Ina. Hinalikan siya nito. Sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng live television, ang labi ni Miguel ay malambot, ngunit may diin. Ang halik ay hindi marahas, ngunit hindi rin malambing. Iyon ay isang halik na puno ng intensyon, isang halik na idinisenyo para sa kamera. Nang bumitaw ito, nagpalakpakan ang mga tao sa paligid nila. Ang reporter ay tila kinilig. "I guess that answers your question," sabi ni Miguel, nakangiti sa reporter. Ngunit ang mga mata ay nakatitig pa rin kay Ina. Tulala si Ina. Ang kanyang labi ay may kakaibang pakiramdam. Ang puso niya ay tumitibok ng sobrang bilis, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa gulat at pagkalito. Iyon ang kanyang unang halik, at ibinigay niya iyon sa isang lalaking hindi niya mahal, sa harap ng buong Pilipinas bilang bahagi ng isang malaking kasinungalingan. Nagpatuloy ang gabi, pero ang isip ni Ina ay lumilipad. Hindi na niya narinig ang mga tanong. Hindi na niya naramdaman ang mga tingin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang multo ng halik ni Miguel sa kanyang mga labi. Pauwi na sila sa kotse nang sa wakas ay bumalik ang katahimikan. Walang nagsasalita. Si Miguel ay abala sa kanyang cellphone, nagbabasa ng mga email. Si Ina naman ay nakatingin lang sa bintana, pinapanood ang mga gusali na parang mga anino sa dilim. "Magaling ang ginawa mo kanina," biglang sabi ni Miguel. Hindi inaalis ang tingin sa screen ng cellphone. Hindi sumagot si Ina. "The press is eating it up. Maganda ang feedback sa social media. They're calling you the Cinderella of the Philippines." May bahid ng pangungutya sa kanyang tono. Hindi pa rin umimik si Ina. Naramdaman ni Miguel ang katahimikan. Ibinaba niya ang kanyang cellphone at tumingin sa kanya. "May problema ba?" "Bakit mo ginawa yon?" Mahinang tanong ni Ina. Hindi tumitingin sa kanya. "Ang alin? Ang halik?" Tanong ni Miguel na para bang isa lang itong maliit na bagay. "It was part of the job. Kailangan nating maging kapani-paniwala. Iyon ang nasa kontrata." "Hindi kasama sa kontrata ang halik," sagot ni Ina. Sa wakas ay lumingon sa kanya. Ang mga mata ay may bahid ng galit. "Ina, let's be practical. It was just a kiss. A means to an end. Para sa'yo, baka ganoon lang yon," sabi ni Ina. Ang boses ay nagsimulang manginig. "Pero para sa akin," hindi niya itinuloy. Hindi niya sasabihin dito na yun ang una niya. Hindi niya ibibigay ang satisfaksyon na yon sa lalaki. Natahimik si Miguel. Tila ngayon lang niya napagtanto na may nasaktan siyang damdamin. May isang sandali ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pero mabilis din itong nawala. Napalitan ng dati nitong malamig na ekspresyon. Nang makarating sila sa mansyon, naunang bumaba si Miguel. Pagsunod ni Ina, nakita niya itong may kinukuha sa wallet nito. Inabot nito sa kanya ang isang maliit at makintab na card. Isang itim na credit card. "Ano to?" tanong ni Ina. "That's for you," sabi ni Miguel. "No limit. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Mga damit, alahas, kahit ano. You need to look the part of my wife." Tinitigan ni Ina ang card. Isang pirasong plastic na kayang bilhin ang lahat ng bagay na hindi niya kailanman pinangarap. "Consider it a bonus," dagdag ni Miguel, "para sa magandang performance mo ngayong gabi." Iyon na yon, ang huling salita.
ang nagpasabog sa lahat ng galit at sakit na kinikimkim ni Ina. Performance, bonus, para siyang isang aso na binibigyan ng buto pagkatapos gawin ng isang trick. Kinuha niya ang card mula sa kamay ni Miguel at sa harap nito, binalibag niya ang credit card pabalik sa dibdib nito. Tumama ito sa mamahaling barong ni Miguel bago bumagsak sa marmol na sahig. Nagulat si Miguel sa kanyang ginawa. Ang mga mata nito ay nanlaki sa hindi makapaniwalang tingin. Walang sino man ang gumagawa ng ganoon sa kanya. "Hindi lahat ng bagay na bibili ng pera niyo, sir," sabi ni Ina. Ang bawat salita ay puno ng diin at pait. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo paakyat sa hagdan, patungo sa kanyang silid, ang kanyang ligtas na kulungan. Iniwan niya si Miguel na nakatayo doon, nakatingin sa credit card na nasa sahig. Ang mukha ay nagpapakita ng isang emosyon na hindi pa kailanman nakita ni Ina mula sa kanya. Pagkalito. Lumipas ang ilang araw na tila may yelo sa pagitan ni Ina at Miguel. Nagkikita sila tuwing almusal, kumakain sa isang mahabang mesa na may 10 bakanteng upuan sa pagitan nila at pagkatapos ay hindi na nagkikita buong araw. Si Miguel ay umaalis papunta sa opisina. Si Ina ay naiiwan sa mansyon kasama ang mga matang mapanuri ni Doña Esmeralda at ang mga bulungan ng mga kasambahay. Isang hapon, habang nagbabasa si Ina ng libro sa may hardin, tinawag siya ni Manang Lydia. "Ma'am Ina, pinapatawag po kayo ni Senyora Esmeralda sa sala. May mga bisita po siya." Kinabahan agad si Ina. Ang mga bisita ni Doña Esmeralda ay ang mga amiga nitong mayayaman na kung makatingin sa kanya ay para siyang isang insekto na kailangang apakan. Pagpasok niya sa sala, nandoon na nga ang 3 babae, kasama si Doña Esmeralda. Lahat ay umiinom ng tsa mula sa maliliit at mamahaling tasa. "Ah, there you are," sabi ni Doña Esmeralda. Ang ngiti ay matamis, ngunit ang mga mata ay hindi. "Mga amiga, si Ina, ang asawa ni Miguel." Ngumiti ang mga babae, mga ngiting hindi abot sa mata. "Ina, iha," utos ni Doña Esmeralda. "Pakidala mo naman dito ang pot ng tsaa mula sa kusina. At pakidahan-dahanan mo, baka hindi ka sanay sa mga gamit dito." Isang malinaw na insulto. Naramdaman ni Ina ang pamilyar na pag-init ng kanyang mga pisngi. Ngunit sa halip na magalit, huminga siya ng malalim at tumango. "Sige po, senyora." Nagpunta siya sa kusina, kinuha ang mainit na pot ng tsaa na nakapatong sa isang silver tray. Habang naglalakad siya pabalik sa sala, narinig niya ang hagik-gikan ng mga babae. "Kawawa naman si Miguel, from a Clara to a that. Saan ba niya napulot yan? Mukhang probinsyana." Pinilit ni Ina na huwag pansinin ang mga salita. Malapit na siya sa mesa. Konti na lang. Ngunit paghakbang niya sa makapal na carpet, isang paa ang biglang humarang sa kanyang dinaraanan. Hindi niya nakita kung kaninong paa yon. Ang alam niya lang, bigla siyang nawalan ng balanse. Ang tray ay lumipad mula sa kanyang mga kamay. Ang mainit na tsaa ay tumapon sa sahig. Ang porselanang pot ay bumagsak at nabasag sa libo-libong piraso. Crash! Natahimik ang buong sala. "Oh my goodness! How clumsy!" Sigaw ng isa sa mga amiga. "Ay nako! Ang mahal pa naman ng set na yan!" Sabi pa ng isa. Nakatayo lang si Ina doon. Nakatingin sa basag na porselana sa sahig. Nanginginig. Alam niya. Alam niyang sinadya iyon. Tumingin siya kay Doña Esmeralda. Nakatingin ito sa kanya na may ekspresyon ng pagkadismaya. Pero sa likod niyon, may nakita siyang kislap ng tagumpay. "Ano ka ba namang bata ka?" sabi ni Doña Esmeralda. "Hindi ka man lang marunong mag-ingat." Yumuko si Ina, akmang pupulutin ng mga bubog. "Huwag mong hawakan yan." Isang malakas at puno ng awtoridad na boses ang pumuno sa silid. Lahat sila ay napalingon sa pintuan. Nakatayo doon si Miguel, nakasuot pa ng kanyang business suit. Ang kanyang mukha ay madilim, ang panga ay matigas.
Hindi dapat siya naroon. Dapat ay nasa opisina siya. Naglakad siya papasok. Hindi pinapansin ang mga bisita. Lumapit siya kay Ina at hinawakan ito sa braso. Inilalayo mula sa mga bubog. "Okay ka lang?" tanong niya. Ang boses ay mahina, para lang marinig nilang dalawa. Tumangulang si Ina, hindi makapagsalita sa gulat. Pagkatapos ay humarap si Miguel sa kanyang ina. Ang mga mata niya ay kasing talim ng kutsilyo. "Mama, anong ibig sabihin nito?" tanong niya ang boso mo asay malamig. "Anak, ay nagkamali lang siya. She was being clumsy." Depensa ni Doña Esmeralda. "Clumsy?" Umismid si Miguel. Tumingin siya sa mga amiga ng kanyang ina na biglang natahimik. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa kanyang ina. "She is my wife," sabi ni Miguel. Ang bawat salita ay mabagal at may diin. "Treat her with respect." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala. Ang mga amiga ni Doña Esmeralda ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Maging si Ina ay natigilan. Ipinagtanggol siya nito. Walang emosyon na tumingin si Miguel sa mga bisita. "I'm sorry ladies, but I think it's time for you to leave." Hindi na naghintay ng pangalawang sabi ang mga babae. Nagmamadali silang kinuha ang kanilang mga bag at halos takbuhin ang daan palabas. Nang sila na lang ang natira, tinitigan ni Miguel ang kanyang ina. "Wag mo nang uulitin to, Mama." Pagkatapos ay tumalikod na ito at hinila si Ina paalis doon. Iniwan si Doña Esmeralda na namumutla sa galit at hiya. Nang gabing iyon, kumatok si Lira sa kwarto ni Ina. May dala itong pagkain. "Sorry na, Ina," sabi nito habang nauupo sa kama. "Nakarating sa akin ang ginawa ni Mama. Ganoon lang talaga yon. Pero nagulat ako sa ginawa ni Kuya." "Ako rin," aminado ni Ina. "Bakit niya ginawa yon?" Bumuntong hininga si Lira. Kahit gaano kalamig si Kuya, ayaw niya ng inhustisya. Siguro nakita niyang hindi tama ang ginawa ni Mama. Tinitigan ni Ina si Lira. "Lira, bakit ba ganyan ang kuya mo? Lagi siyang galit. Lagi siyang seryoso. Dati na ba siyang ganyan?" Umiling si Lira at biglang nalungkot ang kanyang mukha. "Hindi. Dati, si Kuya Miguel ang pinakamasayahin sa aming lahat. Palatawa, palabiro." "Anong nangyari?" Nag-aalangang tumingin si Lira sa paligid na para bang may nakikinig. "Nagbago ang lahat dahil sa isang aksidente. Maraming taon na ang nakalipas. Isang aksidenteng hanggang na ngayon, sinisisi niya ang sarili niya." "Aksidente? Ay nako, bawal kong pag-usapan yon." Mabilis na sabi ni Lira. Basta simula noon, nagtayo na siya ng pader sa paligid niya. Naging kontrolado niya ang lahat dahil ayaw na niyang may masamang mangyari ulit. Ayaw na niyang may mawala ulit. Hindi na nagtanong pa si Ina. Pero ang mga sinabi ni Lira ay nag-iwan ng isang malaking tanong sa kanyang isipan. Sino ang nawala? Kinagabihan, hindi makatulog si Ina. Bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig. Pagdaan niya sa study ni Miguel, nakita niyang bahagyang bukas ang pinto. Sumilip siya sa loob. Ang silid ay madilim, maliban sa liwanag ng buwan na pumapasok mula sa bintana. Sa gitna ng kadiliman, nakatayo si Miguel. Nakatalikod ito sa pinto. May tinitingnan ito sa kanyang mga kamay. Isang maliit na picture frame. Hindi gumagalaw si Miguel. Nakatayo lang siya doon, mag-isa sa dilim, nakatingin sa isang lumang litrato. Naramdaman ni Ina ang bigat ng kalungkutan na bumabalot sa kanya kahit na ilang metro ang layo nila sa isa't isa. Sa unang pagkakataon, hindi isang halimaw ang nakita niya. Hindi isang malamig na CEO. Ang nakita niya ay isang lalaking nasasaktan. Dahan-dahan siyang umatras, ayaw gumawa ng ingay. Bumalik siya sa kanyang silid, dala ang isang bagong damdamin para sa lalaking kanyang asawa, Awa. Pag-upo niya sa kanyang kama, biglang nag-ring ang kanyang cellphone.
Isang unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. Ang narinig lang ni Ina ay ang marahang paghinga. Hello? Sino to? Ulit ni Ina, medyo kinakabahan na. Pagkatapos, isang boses ng babae ang nagsalita. Isang boses na malambing, ngunit may kakaibang lamig. Si Ina ba to? Ina Alcaraz? Napakunot ang noo ni Ina. Oo, sino to? Muli, isang sandaling katahimikan bago sumagot ang babae. Ang mga salitang sinabi nito ay simple lang, pero nagdulot ito ng kilabot sa buong katawan ni Ina. Ina, it's me, Clara. Clara. Ang pangalan ay parang isang bomba na sumabog sa tahimik na gabi ni Miguel. Nasa gitna siya ng isang mahalagang board meeting nang pumasok ang kanyang sekretarya. Ang muka ay namumutla. Sir Miguel, kailangan niyo po itong makita. Itinuro nito ang malaking TV screen sa pader ng conference room. Naka-on ito sa isang sikat na entertainment news program. At sa screen, naroon ang mukha ni Clara, ang mukha ng babaeng nag-iwan sa kanya sa altar. Breaking news! Nagbabalik si Clara Fuentes, sabi ng host sa TV. At sa isang exclusive interview, ibinunyag niya ang dahilan ng kanyang biglaang pag-alis. Natahimik ang buong boardroom. Lahat ng mata ay napako sa screen. Lumabas ang isang pre-taped interview. Si Clara ay nakaupo sa isang puting sofa, nakasuot ng simpleng bestida, ang buhok ay nakalugay. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa. Ang kanyang itsura ay itsura ng isang biktima. Hindi ko na po kinaya ang pressure, sabi ni Clara sa TV. Ang boses ay garalgal at puno ng pagsisisi. Ang pagpapakasal sa isang Alcaraz, para kang magpapakasal sa isang institusyon. Nawala ko ang aking sarili. Naging sunod-sunuran na lang ako. Natakot ako. So hindi po totoong may iba kayong lalaki? Tanong ng interviewer. Umiling si Clara. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Wala po. Mahal na mahal ko si Miguel. Pero mas mahal ko ang aking sarili. Umalis ako para hanapin muli ang sarili ko. Isang malaking pagkakamali na iniwan ko siya nang walang paalam. At handa akong harapin ang consequences noon. Ano po ang masasabi niyo na may asawa na si Miguel Alcaraz ngayon? Ngumiti si Clara, isang mapait na ngiti. I'm happy for him. Truly. Sana lang ay hindi rin maranasan ng bago niyang asawa ang naranasan ko. Sana alagaan siya ni Miguel sa paraang hindi niya nagawa sa akin. Pagkatapos ay pinutol na ang interview. Bullshit. Iyon ang tanging salitang naisip ni Miguel. Isang napakagaling na performance. Si Clara bilang ang kaawa-awang biktima at siya bilang ang kontrabidang walang puso. Boom! Isang text message ang pumasok sa kanyang telepono mula sa head ng kanilang PR department. Sir, our stocks are fluctuating. The media is having a field day. Boom! Isa pang text mula sa kanyang ina. Anong kahihiyan nito, Miguel? Ayusin mo ato. Naramdaman ni Miguel ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Pero sa ilalim ng galit na yon, may isa pang emosyon na pilit niyang itinatago. Kahit sa sarili niya. Takot. Isang takot na hindi pampinansyal o pangnegosyo. Ina, paano kung napanood ito ni Ina? Paano kung maniwala siya sa mga kasinungalingan ni Clara? Paano kung isipin niyang totoo ang lahat ng iyon? Na isa siyang halimaw na walang kakayahang magmahal. Ang pinakakinagulat ni Miguel ay hindi ang takot mismo, kundi ang dahilan nito. Bakit mahalaga kung anong isipin ni Ina? Isa lang siyang empleyado. Isa lang siyang parte ng kontrata. Pero sa loob ng ilang linggo nilang pagsasama, may nagbago. Nakita niya ang tapang nito nang harapin nito ang kanyang ina. Naramdaman niya ang init ng mga labi nito sa charity ball at nakita niya ang sakit sa mga mata nito nang ibalibag nito pabalik sa kanya ang credit card.
Hindi na siya blankong papel. Nagsisimula na siyang magkaroon ng kulay, ng buhay. Meeting is adjourned, mabilis niyang sabi sa mga board members. Pero sir, paano ang plano para... I said adjourned, sigaw ni Miguel, isang bagay na bihira niyang gawin. Nagmamadali siyang lumabas ng conference room, halos takbuhin ang pasilyo, papunta sa kanyang sasakyan. Hindi niya pinansin ang tawag ng kanyang sekretarya. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang makausap si Ina. Habang nagmamaneho, pilit niyang tinatawagan ang cellphone ni Ina. Ngunit hindi ito sumasagot. Ring lang ito ng ring. Mas lalo siyang kinabahan. Mas binilisan niya ang pagpapatakbo. Nang sa wakas ay makarating siya sa mansyon, halos liparin niya ang hagdan, paakyat sa kwarto ni Ina. Hindi na siya kumatok. Binuksan niya ang pinto. Ina? Ang silid ay tahimik at maayos. Sobrang ayos. Ang kama ay perpektong natutupi. Walang kahit isang gamit na nakakalat. Naglakad siya papasok. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Binuksan niya ang walk-in closet. Halos walang laman. Ang mga mamahaling damit at sapatos na ipinabili niya para dito ay naroon pa rin, nakasabit ng maayos. Pero ang mga simple at lumang damit na dala nito noong unang araw ay wala na. May nakita siyang isang pirasong papel sa ibabaw ng kama. Kinuha niya ito. Sulat kamay ni Ina. Salamat sa lahat. Aalis na ako. Iyon lang. Walang paliwanag. Nabitawan ni Miguel ang papel. Tumingin siya sa paligid ng silid na para bang umaasang nagtatago lang ito sa isang sulok. Ina, sigaw niya. Ang boses ay puno ng panik. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, tumakbo siya palabas ng kwarto. Sinalubong siya ni Manang Lydia. Ang muka ay nag-aalala. Sir, si Ma'am Ina po. Nagsimulang magpaliwanag si Manang Lydia. Ang boses ay nanginginig. Umalis po kaninang umaga. Sabi po niya ay may pupuntahan lang na importante. Hindi mo man lang tinanong kung saan? Inis na tanong ni Miguel. Nagbilin po siya, sir, na wag ko daw pong sasabihin sa inyo. Sagot ng matanda, lalong natatakot. Pero narinig ko po sa telepono. Binanggit po niya ang pangalan ng kaibigan niya. Si Lyra po. Si Lyra, ang kapatid niya. Hindi na nagsalita pa si Miguel. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at idinial ang numero ng kapatid. Isang ring, dalawa. Sa pangatlo, sumagot ito. Kuya, nasaan si Ina? Diretsong tanong ni Miguel. Walang paligoy-ligoy. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Kuya, I can explain. Just tell me where she is, Lyra. Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Nasa kondo ko siya. Pero kuya, pakinggan mo muna. Hindi na niya pinatapos ang kapatid. Ibinaba na niya ang tawag. Muli siyang tumakbo palabas ng bahay, pabalik sa kanyang kotse. Habang pinapaandar niya ang makina, doon lang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bakit ako nagkakaganito? Tanong niya sa sarili. Dapat ay maging masaya pa ako. Problema na sana ang nawala. Pero walang saya, walang ginhawa. Ang nararamdaman niya ay isang malaking kabang hindi niya maintindihan. Isang pakiramdam na para bang may isang mahalagang bagay na nawala sa kanya. Isang bagay na hindi niya kayang palitan ng kahit anong halaga ng pera. At sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili niya ang totoo. Hindi na lang ito tungkol sa kontrata. Hindi na lang ito tungkol sa negosyo. Naging mahalaga na si Ina. At ang pag-iisip na mawala ito, na maniwala ito sa mga kasinungalingan ni Clara at umalis ng tuluyan, ay nakakatakot. Dumating siya sa condominium building ni Lyra. Hindi na niya hinintay ang elevator. Tumatakbo niyang inakyat ang hagdanan hanggang sa ika-10 palapag. Hingal na hingal siyang tumayo sa harap ng pinto ng unit ni Lyra. Huminga siya, nang malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili.
Sinusubukang ibalik ang kanyang malamig na postura. Pero pagbukas ng pinto at pagkakita niya kay Ina na nakatayo sa likod ni Lyra, ang mga mata ay namumumugto sa kaiiyak. Lahat ng kanyang pinlanong sasabihin ay naglaho. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang pakiusap, isang salitang bihira niyang gamitin, isang salitang nagpakita ng kanyang kahinaan. Don't go. Bago pa man makasagot si Ina o si Lyra, bumukas ang pinto sa tapat ng unit ni Lyra. Isang pamilyar na mukha ang lumabas, isang mukha na sanay siyang makita, ngunit hindi sa lugar na ito. Si Clara. Nakatayo ito roon, nakangiti. Isang nangiting puno ng tagumpay. Tumingin ito kay Miguel. Pagkatapos ay kay Ina, na tila sinusuri ang eksena. At sa harap nilang lahat, dahan-dahan itong lumapit sa pinto ng unit ni Lyra. Ang atensyon nito ay nakatuon lamang kay Ina. Ang ngiti nito ay lumawak, isang ngiting nakakakilabot. Maari ba tayong mag-usap, Mrs. Alcaraz? Nakatayo si Ina sa gitna, sa pagitan ng dalawang mundo. Sa isang banda, si Miguel. Ang lalaking kagagaling lang sa pagmamakaawa na huwag siyang umalis. Ang mga mata ay nagpapakita ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dito dati. Sa kabilang banda, si Clara, ang babaeng nasa likod ng lahat ng kanyang problema, ngunit ngayon ay nakangiti sa kanya na parabang sila ay matalik na magkaibigan. Ang hangin sa maliit na hallway ay biglang naging mabigat at mahirap hingahan. Anong ginagawa mo dito, Clara? Tanong ni Miguel. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Nauna itong humakbang, bahagyang tinatakpan si Ina na parabang isang panangga. Hindi pinansin ni Clara si Miguel. Ang mga mata nito ay nakapako pa rin kay Ina. Pasensya na kung nagulat kita. Nakatira lang ako sa tapat. Small world, right? Sabi nito, ang boses ay kasing tamis ng pulot, ngunit may nakatagong lason. Wala kaming dapat pag-usapan, matigas na sabi ni Ina, nagulat sa sariling tapang. Oh, I think meron, sagot ni Clara. Tungkol sa lalaking yan sa harap mo. Pumasok si Clara sa loob ng kondo ni Lyra na para bang pag-aari niya ang lugar. Nilagpasan ang naguguluhang si Lyra. Naupo ito sa sofa, prenteng-prente. Please join me. Ayokong isipin ng mga kapitbahay na may away dito. Nagkatinginan sina Miguel at Ina. Walang gustong gumalaw. Umalis ka na, Clara. Sabi ni Miguel. Bakit, kuya? Natatakot ka ba sa sasabihin ko? Pang-aasar ni Clara. Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang bigyan ng ilang payo si Ina, woman to woman. Tumingin si Clara kay Ina. Ang mga mata ay puno ng pekeng awa. Maupo ka, Ina. Hindi ako nangangagat. Sa huli, dahil na rin sa pag-uusisa at pagkalito, naupo si Ina sa silyang pinakamalayo kay Clara. Sumunod na naupo si Miguel sa tabi niya. Ang postura ay depensibo pa rin. Alam mo, Ina, panimula ni Clara, parehas lang tayo. Parehas tayong pumasok sa mundo ng mga Alcaraz na akala natin ay isang fairy tale. Hindi to fairy tale, mabilis na sagot ni Ina. Exactly, sabi ni Clara. Hindi ito fairy tale dahil ang prinsipe natin ay hindi isang prinsipe. Isa siyang komplikadong tao. Mahal ka niya. Sigurado ako. Pero may mga demonyo siyang nilalabanan na hindi mo kailanman maiintindihan. Naramdaman ni Ina ang pag-igting ng katawan ni Miguel sa tabi niya. Tama na, Clara. Babala ni Miguel. Nagpatuloy si Clara na para bang walang narinig. Tanungin mo siya, Ina. Tanungin mo siya kung anong nangyari sa unang babaeng minahal niya. Yung bago pa ako. Isang bagong impormasyon. May iba pa bago si Clara? Wala kang alam sa sinasabi mo. Galit na sabi ni Miguel. Tumatayo na. Talaga ba, Miguel? Hamon ni Clara. Tumatayo na rin. O baka naman ayaw mo lang maalala ang nangyari. Ayaw mo lang maalala kung paano mo siya sinira. Tumingin si Clara kay Ina. Ang mga mata ay puno ng drama.
Mag-ingat ka, Ina. Ang pagmamahal ni Miguel ay nakakasira, nakakamatay. Ginagamit ka lang niya para pagtakpan ang mga kasalanan niya sa nakaraan. That's a lie, sigaw ni Miguel. Then tell her the truth, sigaw pabalik ni Clara. Sabihin mo sa kanya ang totoo. O baka naman hindi mo kaya. Dahil sa huli, iyon ka lang naman talaga, Miguel. Isang duwag na nagtatago sa likod ng pera niya. Hindi na nakasagot si Miguel. Nakatayo lang ito, ang mga kamao ay nakakuyom. Ang muka ay isang maskara ng galit at sakit. Ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. At para kay Ina, ang pananahimik na yon ay isang kumpirmasyon. Ngumiti si Clara. Tapos na ang kanyang trabaho. Well, I guess I'll leave you two to talk. Naglakad na ito palabas ng pinto. Ngunit bago tuluyang umalis, lumingon ito kay Ina. Isang huling payo, sabi nito. Huwag mong isipin kahit isang saglit na mas mahalaga ka kaysa sa kontratang pinirmahan mo. Para sa kanya, isa ka lang solusyon na binayaran niya. Ganoon siya. Kumokontrol, nagbabayad at pagkatapos, nagtatapon. At tuluyan na itong umalis. Katahimikan. Iyon lang ang natira sa kondo ni Lyra. Ina, huwag kang maniwala sa kanya. Basag ni Lyra sa katahimikan. Nagsisinungaling lang siya. Pero ang mga mata ni Ina ay nasa kay Miguel, naghihintay, nag-aantay ng isang paliwanag. Totoo ba? Tanong ni Ina, ang boses ay mahina. May iba pa ba? Tumingin si Miguel sa kanya at ang lahat ng bakas ng kahinaan na nakita ni Ina kanina ay naglaho. Ang bumalik ay ang pader na yelo, ang malamig at walang emosyong CEO. Wala kang pakialam sa nakaraan ko. Sagot nito, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Parang isang sampal ang mga salitang yon kay Ina. Pagkatapos ng lahat, ito ang sagot niya. Ang usapan natin ay nasa kontrata. Stick to the contract. Dagdag pa ni Miguel. Tumulo ang luha sa mga mata ni Ina. Ngayon, malinaw na ang lahat. Tama si Clara. Isa lang siyang empleyado. Isang bagay na binayaran. Uuwi na tayo, utos ni Miguel. Hindi na tumutol si Ina. Pagod na siya. Pagod na siyang masaktan. Tahimik siyang sumunod, pabalik sa mansyon. Samantala, sa parking lot ng condominium, sumakay si Clara sa isang itim at mamahaling kotse. So how did it go? Tanong ng lalaking naghihintay sa driver's seat. Ngumisi si Clara. Perfectly. The seed is planted. Konting tulak na lang, babagsak na si Miguel Alcaraz. Tumingin sa kanya ang lalaki, si Mr. Velasco, ang pinakamalaking karibal ni Miguel sa negosyo. Good. Prepare for phase 2. Pagbalik sa mansyon, hindi na muling nag-usap sina Ina at Miguel. Dumiretso si Ina sa kanyang kwarto, ngunit hindi siya mapakali. Ang mga salita ni Clara ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Tungkol sa unang babaeng minahal niya. Kung paano mo siya sinira. Dahil sa isang impulsong hindi niya maintindihan, lumabas siya ng kwarto at naglakad papunta sa study ni Miguel. Bukas ang pinto. Walang tao sa loob. Pumasok siya. Ang lugar kung saan niya nakita, itong nakatingin sa isang lumang litrato. Naglakad-lakad siya, hinahaplos ang mga libro sa estante. Ano ba ang hinahanap niya? Isang sagot? Isang patunay? Sa kanyang paglalakad, aksidente niyang nabunggo ang isang maliit na mesa. Isang tumpok ng mga libro ang nahulog sa sahig. Habang pinupulot niya ang mga ito, napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng mesa na hindi niya nakita kanina. Isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Hindi ito nakalak. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, may ilang mga lumang bagay. Isang tuyong bulaklak, isang kwintas na may sirang lock. At sa ilalim ng lahat, isang piraso ng dyaryo na naninilaw na sa katagalan. Kinuha niya ito at maingat na binuklat. Isa itong clipping mula sa isang national newspaper, mahigit 10 taon na ang nakalipas.
Ang headline ay malaki at malinaw. Alcaraz Air, sangkot sa isang fatal car crash. At sa ilalim nito, isang larawan. Ang larawan ng isang mas batang Miguel. Ang damit ay may bahid ng dugo. Ang mukha ay puno ng gulat at takot. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang bagay sa labas ng frame. Isang bagay na puno ng lagim. Parang may humigop ng hangin mula sa mga baga ni Ina. Fatal car crash. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Umaasang nagkamali lang siya ng basa. Ngunit malinaw na malinaw ang mga letra. Tinitigan niya muli ang larawan ni Miguel. Isang bersyon nito na mas bata, mas inosente. Ngunit ang mga mata ay puno ng isang trauma na hindi pa nawawala hanggang ngayon. Nanginginig niyang ibinalik ang dyaryo sa kahon at maingat na inilagay ang kahon pabalik sa ilalim ng mesa na para bang isa itong ebidensya ng isang krimen. Bumalik siya sa kanyang silid, ang isip ay gulong-gulo. Sino ang namatay sa aksidente? Ito ba ang unang babaeng minahal niya na binanggit ni Clara? Ito ba ang dahilan kung bakit siya naging ganito kalamig? Kinabukasan, ang tensyon sa almusal ay mas masahol pa kaysa dati. Hindi nagtitinginan sina Ina at Miguel, maging si Doña Esmeralda na karaniwang naghahanap ng paraan para insultuhin si Ina, ay tahimik lang, ramdam ang bigat sa pagitan ng dalawa. Doon nagsimula ang pag-atake ni Clara. Unang sumabog ang balita online. Isang anonymous blog post na may pamagat na ang madilim na sekreto ng Alcaraz Cruz wedding. Sinasabi sa post na ang biglaang pagpapakasal ni Miguel kay Ina ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi isang corporate strategy. Isang paraan para makuha ang tiwala ng isang malaking kumpanya na pag-aari ng isang malayong kamag-anak ni Ina na hindi man lang nito alam na mayroon siya. Isang kompletong kasinungalingan, ngunit isinulat sa paraang kapani-paniwala. Miguel, anong kalokohan ito? Sigaw ni Doña Esmeralda, hawak ang kanyang tablet. Pinag-uusapan tayo ng buong business community. It's a demolition job, Mama. It's not true. Kalmadong sagot ni Miguel, ngunit nakita ni Ina ang pag-igting ng kanyang panga. Hindi pa doon natapos. Kinagabihan, sa primetime news, isang financial analyst ang ininterview. Sinabi nitong dahil sa kaduda-dudang motibo sa likod ng kasal ni Miguel, bumabagsak ang tiwala ng mga investor. Biglang ipinakita sa screen ang stock market ticker. Ang presyo ng shares ng Alcaraz Corporation ay bumabagsak ng mabilis. Ang telepono sa mansyon ay hindi tumigil sa pag-ring. Ang mga kaibigan, mga business partner, mga miyembro ng board, lahat ay naghahanap ng sagot. Napanood ni Ina ang lahat na parabang isang masamang pelikula. Nakita niya kung paano nag-iba ang mukha ni Miguel sa bawat masamang balita. Ang kalmado niyang maskara ay unti-unting nababasag. Inilalabas ang stress at galit sa ilalim nito. Ang huling dagok ay dumating ng gabing iyon. Nasa sala si Ina, hindi mapakali. Nang bumaba si Miguel mula sa kanyang study, ang kanyang mukha ay madilim. Ang mga mata ay namumula sa galit at pagod. Sa likod niya ay ang kanyang ina. Ang mukha ay puno ng panunumbat. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Sigaw ni Doña Esmeralda. Itinuturo si Ina. Mula nang dumating ang babaeng yan sa pamilyang ito, puro kamalasan na lang ang dala niya. Mama, tama na, saway ni Miguel. Ngunit walang lakas ang kanyang boses. Hindi. Tignan mo ang nangyayari sa kumpanya, sa pangalan natin. Dahil sa kanya. Dahil sa misteryosong nakaraan niya na ginagamit ngayon laban sa atin. Wala po akong kinalaman dito. Mahinang depensa ni Ina. Sinira mo ang pamilya namin. Sigaw pabalik ni Doña Esmeralda. Lahat ng mata ay napunta kay Miguel. Naghihintay kung paano niya aayusin ang gulo. Naghihintay si Ina na ipagtanggol siya nito tulad ng ginawa nito noon sa harap ng mga amiga ng ina. Ngunit iba ngayon. Ang Miguel na nasa harap niya ay hindi ang Miguel na nagtanggol sa kanya. Ang Miguel na nasa harap niya ay isang lalaking nasukol,
Isang lalaking bumabalik sa dati nitong sarili, isang taong ginagamit ang galit bilang panangga. Tumingin si Miguel kay Ina, at ang tingin na yon ay ang pinakamasakit sa lahat. Walang pagtatanggol, walang awa. Tanging isang malamig at mapait na pagkadismaya, ang mga alaala ng aksidente, ang pressure mula sa kumpanya, ang pag-atake ni Clara, at ang panunumbat ng kanyang ina. Lahat ay nagsama-sama at kailangan niya ng isang mapagbubuntunan, at si Ina ang nasa harap niya. Baka tama si Mama, sabi ni Miguel. Ang bawat salita ay parang isang patalim na tumutusok sa puso ni Ina. Ang pagpapakasal sa'yo, ang pagpasok mo sa buhay ko, baka ito na ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko. Natahimik ang buong mundo ni Ina. Wala nang mas masakit pa kaysa sa marinig ang mga salitang yon mula sa taong sa isang sulok ng kanyang puso ay nagsisimula na siyang pahalagahan. Hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang sumigaw, umiyak, magpaliwanag. Pero walang lumalabas. Tumalikod na lang siya, walang imik. Napanood siya ni Miguel na maglakad paakyat sa hagdan. May isang parte sa kanya na gustong bawiin ang kanyang sinabi. Isang parte na nagsisigaw na mali ang ginagawa niya. Ngunit ang pride at galit niya ay mas malakas. Hinayaan niya lang itong umalis. Pagpasok ni Ina sa kanyang silid, hindi siya umiyak. Parang naubos na ang kanyang mga luha. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na panlalamig, isang pagtanggap sa katotohanan. Tama si Clara, tama si Doña Esmeralda. Isa lang siyang problema, isang pagkakamali. Binuksan niya ang kanyang aparador at kinuha ang maliit na bag na dala niya noong unang araw. Inilagay niya doon ang iilan niyang personal na gamit. Kinuha niya ang isang pirasong papel at isang ballpen. Salamat sa lahat. Aalis na ako, katulad ng unang sulat. Ngunit ngayon, mas may bigat, mas pinal. Hinubad niya ang kumikinang na singsing sa kanyang daliri. Ang simbolo ng kanilang kasinungalingan. Maingat niyang ipinatong ito sa ibabaw ng sulat. Pagkatapos ay naglakad na siya palabas, hindi na lumingon pa. Ilang oras ang lumipas nang kumalma na si Miguel, nang mawala na ang init ng kanyang ulo, isang malamig na takot ang pumalit. Umakyat siya sa hagdan. Kumatok sa pinto ni Ina. Walang sagot. Kumatok siya ulit. Ina? Katahimikan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang silid ay walang laman, malinis, tahimik. At sa ibabaw ng kama, nakita niya ang isang pirasong papel. Sa ibabaw nito, kumikinang ang isang bagay na pamilyar. Ang kanilang singsing pangkasal. Kinuha niya ito. Ang metal ay malamig sa kanyang palad. Binasa niya ang sulat. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Nawala ang pride, nawala ang galit. Ang natira ay isang nakakabinging pagsisisi. Hinayaan niyang umalis ito. Sinaktan niya ito. Itinaboy niya ang nag-iisang tao na nakakita sa tunay na siya. Sa likod ng pera at kapangyarihan, napaluhod siya sa sahig, hawak-hawak ang singsing at ang sulat. Pakiramdam niya, siya naman ngayon ang naiwan. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Si Lyra. Kuya! Sigaw nito sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng panik. Si Ina. Tinawagan niya ako. Umiiyak. Nagpaalam siya. Sabi niya aalis na siya malayo. Hindi niya sinabi kung saan. Kuya, si Ina. Hindi namin siya mahanap. 2 araw. 2 araw na parang impyerno para kay Miguel. Hindi siya pumasok sa opisina. Hindi siya natulog. Hindi siya kumain. Ang tanging ginawa niya ay ang hanapin si Ina. Tinawagan niya ang lahat ng posibleng kaibigan nito na nabanggit ni Lyra. Pinuntahan niya ang kanilang lumang bahay sa probinsya, pero matagal na raw itong naibenta. Para siyang isang taong nawawala sa disyerto, naghahanap ng tubig.
Bawat segundong lumilipas na hindi niya ito nakikita ay isang uri ng paghihirap na hindi pa niya naramdaman dati. Sa gitna ng kanyang desperadong paghahanap, isang bagay ang naging malinaw. Ang gulo sa kumpanya, ang pagbagsak ng stocks, ang sinasabi ng ibang tao, lahat ay nawalan ng halaga. Ang tanging mahalaga ay si Ina. Ang pagkawala nito ay nag-iwan ng isang butas sa kanyang buhay na hindi kayang punan ng kahit anong yaman o kapangyarihan. Kuya, may nakuha ako. Ang boses ni Lyra sa telepono ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nasa loob siya ng kanyang kotse, nakaparada sa isang madilim na kalye, hindi alam kung saan pa maghahanap. Ano yon? Walang ganang tanong niya. Yung private investigator na kinuha ko, may nalaman siya tungkol kay Clara, sabi ni Lyra. Naalala mo si Mr. Velasco, ang kalaban mo sa negosyo? May nakakita sa kanila, laging magkasama. May ebidensya kuya, mga litrato, recordings. Biglang nagising ang diwa ni Miguel, si Velasco. Siyempre, siya lang ang may motibong gawin ito at ginamit niya si Clara. And one more thing, dagdag ni Lyra, yung malayong kamag-anak ni Ina na sinasabi sa blog, fake news, sinuri ng investigator. Walang ganong tao, gawa-gawa lang lahat para siraan ka. Sa isang iglap, nagkadugtong-dugtong ang lahat. Ito ay isang planadong pag-atake mula pa sa simula. At sila ni Ina ang naging biktima. Kuya, sabi ni Lyra, ang boses ay mas seryoso na ngayon. Bukas ang emergency press conference na tinawag ng board. Kailangan mong harapin ang media. Ito na ang pagkakataon mong linisin ang pangalan mo. Press conference, oo nga pala. Nakalimutan na niya iyon. Ayusin mo to kuya, sabi ni Lyra. Para sa kumpanya. At para sa kanya. Kung saan man siya, sigurado akong manonood siya. Kinabukasan, ang silid ay puno ng mga kamera, mga mikropono, at mga reporter na nag-aabang. Sa gitna, sa isang mahabang mesa, nakaupo ang mga miyembro ng board ng Alcaraz Corporation. At sa gitna nila, si Miguel. Kalmado siya. Ngunit sa ilalim ng kalmadong yon, may isang bagong determinasyon. Samantala, sa isang maliit at murang paupahang kwarto, sa isang malayong syudad, binuksan ni Ina ang isang lumang TV. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang waitress sa isang maliit na karinderya. Sapat lang para sa kanyang pang-araw-araw. 2 araw na siyang umiiyak tuwing gabi. Miss na niya ang lahat, kahit ang kasungitan ni Doña Esmeralda. Pero higit sa lahat, miss na niya si Miguel. Nang makita niya ang mukha ni Miguel sa TV screen, biglang tumigil ang kanyang paghinga. Nagsimula na po ang live press conference ng Alcaraz Corporation, sabi ng news anchor. Pinanood ni Ina, ang puso niya ay kumamakabog. Inaasahan niyang ide-deny ni Miguel ang lahat, na ipagtatanggol nito ang kanyang sarili at ang kumpanya. Nagsimulang magsalita si Miguel. Good morning everyone, panimula niya. Ang boses ay malinaw at matatag. I am here today to address the recent issues surrounding my company and my personal life. Ipinakita niya sa malaking screen, sa likod niya ang mga ebidensya, ang mga litrato ni Clara at Velasco, ang mga patunay na gawa-gawa lang, ang mga akusasyon. As you can see, this was a deliberate attack on my company, orchestrated by my business rival, paliwanag ni Miguel. Lahat ng ibinintang sa aking asawa ay kasinungalingan. Wala siyang kinalaman dito. Isang reporter ang nagtaas ng kamay. Mr. Alcaraz, ibig sabihin po ba, ang kasal niyo ay hindi isang business arrangement? Lahat ay naghintay sa sagot ni Miguel. Inaasahan ni Ina na sasabihin nitong, oo, mahal namin ang isa't isa, ang karaniwang kasinungalingan. Pero hindi. Tumingin si Miguel ng diretso sa kamera na para bang nakikita niya si Ina sa kabilang panig. No, sagot niya. The reporter is right. Our marriage started as a business arrangement. Nagulat ang lahat. Maging ang mga board members ay napatingin sa kanya.
Nagkagulo ang mga reporter. Totoo, pagpapatuloy ni Miguel, pinatahimik ang lahat. Nagsimula ito sa isang kontrata. I needed a bride and she needed help. I paid her. I used her to save my family's reputation. Napahawak si Ina sa kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Bakit nito inaamin ang lahat? I was arrogant. I was a coward, sabi ni Miguel. At sa unang pagkakataon, nakita ng buong mundo ang isang basag sa kanyang perpektong imahe. Akala ko, lahat ng bagay ay kayang ayusin ng pera. Akala ko, ang pagiging malakas ay ang pagtatago ng iyong mga kahinaan. Mali ako. Tumingin siyang muli sa kamera at ngayon, ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang CEO. Iyon ay mata ng isang lalaking nagsisisi, ng isang lalaking umiibig. Ang kontrata ay totoo, pero habang tumatagal, may isang bagay na nangyari na hindi ko pinlano. Isang bagay na hindi ko kayang bayaran o kontrolin. Huminga siya ng malalim. I fell in love with my wife. Pag-amin niya. I fell in love with Ina. Minahal ko siya hindi dahil sa kung sino siya sa papel, kundi dahil sa kung sino siya bilang isang tao. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang tapang, tinuruan niya akong maging isang mas mabuting tao. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Ina. Dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pero sinaktan ko siya. Pagpapatuloy ni Miguel, ang boses ay nagsiyawa, nagsimulang manginig. Dahil sa pride ko, dahil sa takot ko, nasabi ko ang mga bagay na hindi ko dapat sinabi. At dahil doon, umalis siya. Kaya ngayon, sa harap ninyong lahat, hindi ko hihilingin na iligtas nyo ang aking kumpanya. Hindi ko hihilingin na paniwalaan nyo ako. Isa lang ang hihilingin ko. Tumingin siya ng diretso na para bang kinakausap niya si Ina nang sila lang dalawa. Ina, kung nasaan ka man, kung pinapanood mo to, patawarin mo ako. Ako ang nagkamali. Ako ang may kasalanan sa lahat. Walang halaga ang kumpanyang ito, ang pangalan ko, kung wala ka. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Miguel. Isang bagay na hindi pa nakikita ng publiko kailanman. Please come home. Mahal na mahal kita. Pagkatapos ay tumayo na siya at umalis sa entablado. Iniwan ang isang silid na puno ng mga taong natigilan, hindi makapagsalita. Sa maliit na kwarto, napahagulgol si Ina. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang napakatinding pag-ibig at pag-asa. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Isang linggo ang lumipas mula nang mangyari ang press conference. Ang Alcaraz Corporation ay dahan-dahang bumabangon. Maraming humanga sa katapangan at katapatan ni Miguel. Ang publiko, na dati mapanghusga, ay ngayon ay nasa panig na nila. Ang kwento nila, na nagsimula bilang isang iskandalo, ay ngayon ay tinitingnan bilang isang modernong fairy tale. Ngunit para kay Miguel, walang nagbago. Gabi-gabi, umuuwi siya sa isang malaki at tahimik na mansyon. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya kay Ina. Ang hardin kung saan ito nagbabasa. Ang sala kung saan niya ito ipinagtanggol. Ang hagdan kung saan niya ito pinanood na umalis. Wala pa ring Ina na bumabalik. Nagsisimula na siyang mawalan ng pag-asa. Baka hindi na ito babalik. Baka napatawad na siya nito. Pero hindi na sapat iyon para bumalik pa. Isang gabi, pag-uwi niya mula sa opisina, pagod at walang gana, naabutan niya ang kanyang ina na naghihintay sa sala. Miguel, tawag nito. Ma, pagod po ako. Sabi niya, akmang aakyat na. Sandali lang anak, pakiusap ni Doña Esmeralda. At sa boses nito, narinig ni Miguel ang isang bagay na bihira niyang marinig. Pagsisisi, naupo sila. Ang lahat ng nangyari, kasalanan ko rin, sabi ng matanda. Hindi makatingin ng diretsyo. Masyado akong naging marahas kay Ina. Ang tanging inisip ko lang ay ang pangalan ng pamilya natin, ang sasabihin ng ibang tao.
Hindi ko inisip ang kaligayahan mo. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay may bahid ng luha. Patawarin mo ako, anak. Kung babalik siya, kung bibigyan niya tayo ng isa pang pagkakataon, ipapangako ko, magbabago na ako. Natigilan si Miguel. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang humingi ng tawad ang kanyang ina. Salamat, ma. Iyon lang ang nasabi niya. Nang paakyat na siya sa kanyang silid, napatigil siya sa tapat ng kwarto ni ina. Nakasara pa rin ito. Araw-araw, umaasa siyang pagbukas niya. Naroon na ito sa loob. Huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto. At sa pagkakataong ito, may tao sa loob. Nakatayo si Ina malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Suot nito ang isa sa mga simpleng bestida na dala nito noon. Ang sikat ng buwan ay nagbibigay liwanag sa kanyang buhok. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Miguel. Baka isang panaginip lang ito. Baka imahinasyon lang niya. Ina? Mahinang tawag niya. Takot na baka maglaho ito. Dahan-dahang lumingon si Ina. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Miguel. Isang salita lang, pero sapat na yon. Tumakbo si Miguel palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit na para bang ayaw na niya itong pakawalan pa. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa buhok nito. Nilalanghap ang pamilyar nitong amoy. Bumalik ka, bulong niya. Bumalik ka. Napanood ko, sabi ni Ina. Ang boses ay muffled dahil nakasubsob din ito sa kanyang dibdib. Narinig ko ang lahat. Humiwalay si Miguel sa yakap at hinawakan ang mukha nito. Lahat ng sinabi ko, totoo yon. Ina, patawarin mo ako sa lahat. Sa sakit, sa mga salitang binitiwan ko. Pinutol ni Ina ang kanyang sasabihin sa pamamagitan ng paglalagay ng isang daliri sa kanyang mga labi. Naiintindihan ko na. Alam ko na ang lahat. Ang aksidente. Nagsimulang magpaliwanag si Miguel. Yung babae. Kasintahan ko siya noon. Ako ang nagmamaneho. Nag-away kami. Nawalan ako ng kontrol sa manibela. At nawala siya. Simula noon, sinisi ko ang sarili ko. Nagtayo ako ng pader. Ayokong magmahal ulit dahil natatakot akong makasakit ulit. Natatakot akong may mawala ulit. Hinaplos ni Ina ang kanyang pisngi. Hindi mo kasalanan yon, Miguel. It was an accident. At hindi mo na kailangang magtago. Nandito na ako. Tinitigan ni Miguel ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng pumasok sa buhay niya bilang isang bayarang solusyon. Ngunit ngayon ay siyang tanging sagot sa lahat ng kanyang tanong. Pakasalan mo ako, Ina, sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. This time, for real, walang kontrata, walang bayad. Dahil lang mahal kita. Tumawa si Ina sa gitna ng kanyang mga luha. Hindi ba't kasal na tayo? Gusto ko ng tunay na simula, sabi ni Miguel. Oo, sagot ni Ina. Yes, I will marry you again. At sa pagkakataong yon, hinalikan ni Miguel si Ina. Hindi ito tulad ng halik sa charity ball na para sa camera. Hindi ito tulad ng isang business transaction. Ito ay isang halik na puno ng pangako, ng pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon, ngunit na natiling matatag. Makalipas ang isang buwan, naganap ang pangalawang kasal ni na Miguel at Ina. Hindi ito ginanap sa isang malaking simbahan. Wala ring daan-daang bisita o mga reporter. Ginanap ito sa hardin ng mansyon, sa ilalim ng isang arko ng mga puting bulaklak. Ang mga bisita ay iilan lang. Si Lira, si Doña Esmeralda, na ngayon ay tunay nang nakangiti. Ang pamilya ni Ina na masaya na ngayon at walang utang, at ilang malalapit na kaibigan. Simple lang ang suot ni Ina, ngunit para kay Miguel, siya na ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Nang magharap sila sa altar, walang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. I, Miguel, take you, Ina, to be my wife. Sabi ni Miguel, hawak ang mga kamay nito. To have and to hold
from this day forward, in reality, not in contract, to love and to cherish for the rest of my life. And I, Ina, sagot ni Ina, pinipigilan ang luha ng kaligayahan. Take you, Miguel, to be my husband. Ang aking hindi inaasahang pag-ibig, ang aking tunay na simula. Makalipas ang ilang taon. Okay, Mrs. Alcaraz, are you ready? Tanong ng doktor. Hawak ni Miguel ng mahigpit ang kamay ni Ina habang nakatingin sila sa monitor. Pagkatapos ng ilang taong pagsubok, pagkatapos malaman na may PCOS si Ina, ito na ang araw. Isang maliit na itim at puting imahe ang lumabas sa screen. At sa gitna niyon, isang maliit na tuldok na tumitibok. Congratulations, sabi ng doktor, nakangiti. That's a strong heartbeat, napaluha si Ina. Niyakap siya ni Miguel mula sa likuran at hinalikan ang kanyang sentido. We did it, bulong ni Miguel. Paglabas nila ng klinika, magkahawak kamay silang naglakad sa ilalim ng sikat ng araw. Marami na silang pinagdaanan, mga kasinungalingan, mga iskandalo, mga pagsubok sa kalusugan. Pero sa lahat ng yon, nanatili sila sa tabi ng isa't isa. Tumingin si Ina sa kanyang asawa, ang lalaking dati isang malamig na estranghero. Sino ang mag-aakala na ang isang pekeng kasal ay hahantong sa ganito? Ngumiti si Miguel, isang tunay at masayang ngumangiti na ngayon ay madalas na niyang ginagawa. Maybe it wasn't a mistake after all, sabi niya. Maybe it was the best deal I ever made. At habang naglalakad sila palayo, alam nilang ang kanilang kwento na nagsimula sa isang hindi inaasahang pangyayari ay nagkaroon ng pinakaperpektong katapusan. Isang katapusan na hindi nabibili ng pera, kundi nabuo mula sa isang pag-ibig na tunay at walang hanggan. At dito nagtatapos ang hindi inaasahang kwento ng pag-ibig ni na Miguel at Ina. Mula sa puso ng inyong manunulat, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang samahan ninyo ang nagbigay buhay at kulay sa kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang bawat linya, naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang pag-aalinlangan, at higit sa lahat, ang kanilang dahan-dahang namumuong pagmamahalan. Isang karangalan na ibahagi sa inyo ang kanilang mundo. Isang mundong nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging nagsisimula sa isang fairy tale. Minsan, natatagpuan ito sa gitna ng kaguluhan at di pagkakaunawaan. Nagsisimula ito sa isang kontrata, ngunit natatapos sa isang pangako na panghabambuhay. Ito ay isang paalala na lahat tayo ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon, isang pagkakataong magmahal, magpatawad at maging tunay na maligaya. Sana ay napulutan ninyo ng inspirasyon at pag-asa ang kanilang kwento. Na kahit gaano pa kadilim ang simula, laging may liwanag na nag-aabang sa dulo. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ni na Miguel at Ina ang pinakatumatak sa inyong puso? Iwan niyo lamang ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay mahalaga. Hanggang sa ating susunod na kwento, ito ang inyong lingkod na laging nagpapasalamat sa inyong pakikinig.